Morning guys, good morning sa ating lahat. Good morning mga ka-Brunner. Ako na po ni si Brunner Mix Vlog ang manghatag kaninyo tips. Ito tungkol sa pag-aalaga ng kambing. Ang tips natin sa araw nito, ano gumawa ng herbal na gamot para sa nagtataing kambing. Kung bago ka pa lang guys sa aking channel, simple lang ang inyong gagawin. Pindutin lang ang subscribe, pati na rin ang bell button para updated kayo sa aking susunod na video. Ang tips natin ngayon guys, ito yung paano gumawa ng herbal medicine gamit itong oregano. Ito yung oregano guys, napakasimple lang itong tanim. Pwede siya mabubuhay sa mga may marami ring mga damo na ibang klase. Yung pagkain ng kambing, ito guys, ito yung carabao grass, ito yung hagunoy. Hagunoy ang pangalan nito. Simple lang ang paggawa nito guys. Itong oregano herbal na gamot para sa ating nagtataing kambing. Kumuha lang tayo ng 15 leaves sa dahon ng oregano para gawin natin itong gamot sa nagtataing kambing. Ang oregano guys ay gamot din ito sa ubo ng tao, ngunit pwede rin itong gamot sa ating mga alagang kambing. Napaka-effective ito guys, ito yung igagamot natin sa ating alagang kambing. Papakita ko naman sa inyo mamaya kung paano ito gagawin. Pwede rin itong gawin na gamot sa nagtataing kambing, lalo na yung mga buntis na kambing na hindi pwedeng magpainom ng antibiotic o purga kasi hindi pwede, kasi pwede rin mamatay yung buntis na kambing kung magpainom tayo ng antibiotic. Kuha lang tayo ng 13 leaves na dahon ng oregano at pakuluan natin mamaya ng 10 at 15 minuto. Ito guys, nakakuha na tayo ng dahon ng oregano. I-count natin para malaman nyo kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 ang dapat nating pakuluan ng mainit na tubig. 10 minutes hanggang 15 minutes. At simple naman guys, hugasan natin mamaya bago natin pakuluan. Hugasan natin mabuti para maalis yung mga alikabok na duminikit sa dahon ng oregano. Hugasan ng 3 beses para maalis yung mga alikabok. Tapos naman ilagay natin sa kaldero ito at lagyan ng 2 basong tubig. Isa, dalawa, at lagyan din natin ng kunting asin kasi yung asin ay antibacterial ito na pwedeng kumatay ng bakterya na nakakain ng ating alagang kambing. Ito yung asin guys, asin ito. Isa lang ito sa apoy ng 10 to 15 minutes. Guys, nagsimula ng kumulo. Abutin na ito natin ng 15 minutes. 15 minutes kasi yung standard na pagpakulo ng ating ginawang gamot. Na ilalagay na natin ito sa lalagyan, itong antibatol. At palamigin lang ng konti para hindi ma-yupi yung antibatol. Palamigin lang ng hanggang 20 minutes. Dito na guys ang ating
iwan na nakulo ang oregano. Kunti na lang. Nasa isang baso lang ito guys. Lagay lang sa empty bottle na malinis. At mamaya ipakita ko naman sa inyo na kung paano ito painom. Ito guys, oh. Kulay green at saka dilaw na yung kulay. Mamaya ipapakita ko naman sa inyo kung paano ito ipainom o kailan ito pwede ipainom. Kailangan guys, ang pagpainom nito umaga, 2 beses sa isang araw, mula umaga hanggang hapon. Pagpainom 5 to 7 days ang pagpainom nito guys, para mawala yung pagtatae ng ating mga alagang kambing. Kung sa maliliit, 1 hanggang 2 buwan, ay painumin lang ninyo ito ng 1 ml o hanggang 2 ml. Gumamit lang kayo ng syringe, tanggalan niyo ng dagom at saka yung syringe gagamitin nyo para painom sa mga liliit na kambing. At para naman sa mga malalaki na, yung inahin at saka buntis na kambing, painumin lang ng 5 ml. Susukatin pa rin niyo ng 5 ml gamit ang syringe, tanggalan lang ng dagom. At 5 to 7 days din yun ang pagpapainom, mula umaga nang hindi pa nakakain ng mga kambing at hanggang hapon, 2 beses isang araw. At makakita naman niyo guys kung anong epekto nito ng ginagamit nating oregano na gamot ito sa pagtatain ng kambing. Lalo na yung mga buntis na kambing na painumin ng antibiotic o purga, kasi namamatay yung na pagbubuntis, yung mga bata na sa sinampupunan. At pwede rin mamatay yung ina na buntis kung pinainom ito ninyo ng antibiotic o purga. Kaya hindi kailangan ninyo ipainumin ng antibiotic at purga yung buntis. Pwede pa rin ito sa lahat na alaga yung kambing, yung mga barako, yung mga dwelling at saka mga bakling, pati na rin yung mga maliliit na kambing. Kailangan lang guys ang pagpainom na gagamitin nyo itong syringe para hindi kayo mahirapan. At paano naman ang tamang pagpainom nito na hindi diretso sa baga o sa kasing-kasi, sa puso. Kasi kung sa tamang posisyon ang pagpainom nito para hindi diretso sa baga yung pinainom na gamot. Pangarin lang ng kunti, wag lang masyado para hindi diretso sa baga. At yan lang guys ang ating tips sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa ating YouTube channel. Ito si Brother Mix Vlog ng Bohol. Thank you and God bless sa ating lahat mga idol. At ito ang tatandaan nyo. Ang tandaan nyo guys, aanhin mo ang karunungan kung nakatago man lang sa iyong isipan. God bless sa ating lahat.